Noong September 9, 2005, sa ganap na 1:00 ng hapon, habang naglilinis ang 41 years old na Malaysian na si Maria Yi Marutham, ay nakita niya ang isang sports bag na malapit sa isang mosaic wall sa labas ng istasyon ng Orchard MRT. Habang hinahalughog ni Maria ang bag, natuklasan niya ang ulo ng isang dalaga. Gayun din, ang putol na mga braso at binti na nakaimpake sa 2 magkahiwalay na itim na basurahan. 5 oras pagkatapos ng nakagigimbal na pagkakatuklas, sa gabi ng parehong araw, sa ika-6 ng gabi, isang 41 years old na isang civil servant na nagngangalang Alvin Lim Seng Leong ang nakagawa ng panibagong malagim na pagkakatuklas nang makita niya ang isang itim na trolley bag sa Macritchie Reservoir. At ang bag ay naglalaman ng katawan ng isang babae. Ipinaalam sa pulis ang 2 pagkakatuklas ng mga bahagi ng katawan sa Orchard Road at sa Reservoir, at ang pagtatapon ng mga bahagi ng katawan na ito sa 2 bukas na pampublikong lugar ay nagpagulo sa mga investigador. Batay sa mga investigasyon at forensic examinations ng isang senior forensic pathologist sa Health Sciences Authority na si Dr. Wee Kang Po, ang mga bahagi ng katawan na natagpuan sa 2 magkaibang lugar na ito ay pagmamay-ari ng iisang tao. Na-recover ng mga pulis ang mga fingerprint at natukoy na ang biktima ay isang 26 years old na kasambahay na Filipino na nagngangalang Jane Parangan La Puebla, na iniulat na nawawala ng kanyang amo 1 araw bago ang pagkakadiskubre sa kanyang hiniwa-hiwalay na bangkay. Ang kaso ng kanyang pagkamatay ayon sa ulat ni Dr. Wee ay strangulation dahil may nakitang mga pasa sa leeg ng namatay. Sa oras ng kanyang kamatayan, si Jane ay may asawa at isang 9 na taong gulang na anak na lalaki. Ang kanyang ina ay buhay pa at ang kanyang ama, isang sundalo, ay namatay sa patikulholo noong siya ay 3 taong gulang pa lamang. Kinlasipika ng mga pulis ang kaso bilang pagpatay at mabilis nilang inimbestigahan ang pagkamatay ni Jane. Batay sa mga punit-punit na pahina ng dyaryo na nakabalot sa mga pinutol na bahagi ng katawan, natuklasan ng pulisya ang isang may pangalan at address ng isang Indian immigrant na nakatira sa isang condominium sa Serangoon. Natunto ng mga pulis ang address at nakarating sila sa condominium kung saan nakatira ang isang Indian na lalaki at ang kanyang asawa, pati na rin ang kanilang kasambahay. Di nagtagal, pagkatapos ng pagdating ng pulis, ang Filipino maid na si Gwen Garlejo Aguilar na matalik na kaibigan ng biktima ay inaresto noong September 10, 2005, 12 oras matapos madiskubre ang mga bahagi ng katawan. Kinasuhan ng murder ang 29 years old na Filipino maid kinabukasan. Hinala ng mga pulis na pinatay ni Gwen si Jane sa loob ng condominium bago siya hiniwa, at nakuha rin ang isang 18 centimeters meat cleaver bilang ebidensya. Sa panahon ng kanyang pag-aresto, si Gwen ay may asawa at may 2 anak na lalaki na iniwan niya sa Ilocos Sur sa Pilipinas. Ang kanyang asawang si Edwin Aguilar at mga kamag-anak ay sumugod sa Singapore nang matanggap ang balita ng pag-aresto kay Gwen para sa malagim na pagpatay, na naging headline sa Singapore at Pilipinas at ikinagulat ng 2 bansa noong panahong iyon. Si Gwen ay inutusan noong September 23 na sumailalim sa isang psychiatric evaluation habang nasa kustodiya at nahaharap sa paglilitis para sa pagpatay. Ang mga pagsusulit na ito ay nakumpleto noong October 2005. Ang criminal lawyer na si Shashi Nathan ay nakatuon upang ipagtanggol si Aguilar sa kanyang paparating na paglilitis. May mga pangamba mula sa publiko at gobyerno ng Pilipinas
na si Gwen ay papatayin dahil sa pagpatay sa Singapore dahil ang pagpatay ay may parusang kamatayan. Gaya ng kaso ni Flor Contemplacion na binitay noong ika-17 ng March 1995 sa Shanghai Prison dahil sa pagpatay sa isang 4 na taong gulang na batang lalaki at isa pang Pilipinong kasambahay. Ang pagbitay kay Contemplacion para sa dobleng pagpaslang ay nagdulot ng mga protesta mula sa mga Filipino at lubhang nasira ang demokratikong ugnayan sa pagitan ng Singapore at Pilipinas. Tiniyak ng mga opisyal ng Singapore na si Gwen ay tumatanggap ng patas na pagtrato mula sa mga otoridad ng Singapore. Pinayuhan ni Philippine Ambassador Bellan Anota ang publiko at Filipino media na mag-ingat sa pag-uulat tungkol sa kaso at hayaan nila ang batas ang umiral at nagpaalala na ang bawat Pilipino sa Singapore ay dapat sumunod sa mga batas at regulasyon ng bansa. Nagpadala rin ang mga kinatawan mula sa gobyernong upang magbigay ng suporta kay Aguilar sa panahon ng paglilitis sa korte. Ang kaso mismo ay nakagugulat din sa mga amo ni Gwen na naiulat na nakaranas ng mga gabing walang tulog mula nang maganap ang pagpatay sa kanilang tahanan at pinag-iisipan nila ang posibilidad na lumipat. Ang bangkay ni Jane Parangan La Puebla ay inilipad pabalik sa Pilipinas noong September 25, 2005 matapos ang pagkumpleto ng forensic examinations at kinuha ito ng kanyang pamilya para ilibing. Inimbitahan din ang mga mongheng Buddhist na magsagawa ng mga huling panalangin at ritual para kay Jane sa lugar ng Orchard Road kung saan natagpuan ang mga bahagi ng kanyang katawan. Si Gwen ay unang dumating sa Singapore noong 2001 upang magtrabaho bilang isang kasambahay. Nakilala niya si Jane sa Singapore na naging malapit na kaibigan at itinuring nila ang isa't isa bilang magkapatid. Gayunpaman, sa araw ng pagpatay, ang dalawa ay nasa mainitang pagtatalo dahil sa utang na 2,000 Singaporean dollars na inutang ni Jane sa kanya. Kalahati ng pera ay inilabas mula sa personal na ipon ni Gwen upang matulungan si Jane na ayusin ang ilan sa kanyang mga problema sa pananalapi sa kanyang tahanan. Habang ang isa pang kalahati ay nagmula sa isa pang Pilipinong kasambahay na kakilala nila at hiniram niya ito sa isang Singaporean loan shark at si Gwen ay kailangang magbayad nito na may interes na 20%. Ang panggigipit na ito na bayaran ng kanyang utang ay labis na nagpahirap kay Gwen. Ang parehong babae ay nasa bahay ng amo ni Gwen upang pag-usapan ang pagbabayad ng utang. Ngunit nang imungkahi ni Gwen kay Jane na ibenta niya ang kanyang mga video at digital camera upang mabayaran ang utang, nabalisa si Jane at nagtaas ng boses. Ito ay humantong sa isang away sa pagitan ng dalawa. At habang ang pagtatalo ay patindi ng patindi, kinagat ni Gwen si Jane sa gitna ng kanilang away. Ang sugat sa kagat at mga marka ng ngipin na na-recover sa kanang braso ni Jane ay tumugmas sa ngipin ni Gwen at sa kanyang mga dental record. Sa kanilang away, ginamit ni Gwen ang isang unan upang takpan ang mukha ni Jane at ito ay nawalan ng malay. Pagkaraan ay binitawan ni Gwen ang unan at biglang natauhan si Jane na naging dahilan para sakalin ni Gwen si Jane hanggang sa ito ay namatay. Pagkatapos ay itinago ni Gwen ang bangkay sa kanyang silid, sa loob ng isang bagahe. 2 araw pagkatapos ang pangyayari, noong September 9, habang wala sa bahay ang kanyang mga amo, pumunta si Gwen sa Little India, kung saan bumili siya ng chopper, palakol, guwantes at itim na plastic bag sa Mustafa Shopping Center at bumalik sa condominium upang pirapirasuhin ang bangkay ni Jane. Pinalitan din ni Gwen ang kanyang bolster, 2 punda, bagong kurtina at bedsheet para palitan ang mga may bahid ng dugo
at gumamit ng detergent at tubig para linisin ang kanyang kwarto. Ginugol niya ang umaga upang pirapirasuhin ang bangkay bago balutin ang mga ito sa mga diaryo at ilagay sa plastic bag. Itinago ang mga ito sa 2 magkaibang bag na itinapon niya sa Orchard Road at McRitchie Reservoir, na kung saan sila ay natuklasan at humantong din sa pag-aresto kay Gwen. Orihinal na kinasuhan ng pagpatay si Aguilar, na dumanas ng depresyon sa oras ng pagkakasala, ay nagawang maiwasan ang parusang kamatayan matapos siyang umamin ng guilty at tumanggap ng sentensya ng 10 taong pagkakakulong para sa pinababang kaso ng pagpatay ng tao. Pagkatapos ng kanyang paglilitis, si Gwen ay nagsilbi sa kanyang sentensya sa Shanghai Women's Prison, na ang kanyang sentensya ay na-backdate sa petsa ng kanyang pag-aresto noong September 10, 2005. Siya ay pinalaya mula noong September 2015. Nang kapanayamin siya noong Pebrero ng 2002 tungkol sa kaso, sinabi ng dating abogado ni Gwen na si Shashi Nathan na habang pinangangasiwaan niya ang kaso ng dating kasambahay, kailangan niyang baliwalain ang mga nakakagulat na aspeto at mga haka-haka sa likod ng kaso upang ipagtanggol si Gwen at mangalap ng ebidensya upang suportahan ang kaso na ang pagpatay ni Gwen kay Jane ay dahil sa isang biglaang pag-aaway at iba pang mga pangyayari na hindi sumusuporta sa paratang ng pagpatay laban sa kanya. Noong July 2015, ang pahayagan ng Singapore na The Straits Times ay naglathala ng isang e-book na pinamagatang Guilty as Charged, 25 Crimes that Have Shaken Singapore Since 1965, na kinabibilangan ng Orchard Road Body Parts Murder bilang isa sa mga nangungunang krimen na ikinagulat ng bansa mula noong 1965. Ang aklat ay mula sa pakikipagtulungan ng Singapore Police Force at mismong pahayagan. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat po. Abangan ang mga susunod pa naming upload.